Naghain na ng motion for reconsideration sa Ombudsman ang kampo ni na Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Kaugnayan ng ipinasasampang mga kasong plunder at graft laban sa kanila sa Sandigan Bayan dahil sa pork barrel scam. Maging ang iba pang respondents na sina Ruby Tuason at Attorney Gigi Reyes, naghain na rin ang kani-kanilang mga motion for reconsideration. Samantala, nanawagan ng grupong Scrap Pork Network na magbitiw na sa pwesto ang mga mambabatas na sangkot dimano sa PDAF scam. May report si Salima Refran. Kanya-kanya ng apela ang mga individual na pinakakasuhan ng plunder ng Ombudsman. Sa kanyang motion for reconsideration na sinumite kanina, iginit ni Senador Bong Revilla na wala nga raw ni isa sa mga whistleblower ang nagsabing personal silang nag-abot sa kanya ng komisyon mula sa sinasabing pork barrel scam. Pinanindigan din ng senador na piniki ang pirma niya sa mga dokumentong ginamit laban sa kanya. Ayon sa Ombudsman, hindi raw sapat ang argumentong ito dahil photocopy lang naman ang dokumentong sinuri ng mga handwriting expert ni Revilla. Pero hirit ng senador, yun lang naman ang meron silang kopya at maging ang Commission on Audit daw, photocopy lang din ang hawak. Nireklamo rin ni Revilla na hindi siya binigyan ng kopya ng mga affidavit na ginamit laban sa kanya. Constitutional right yun eh. Kapag may accusation sa iyo, kinakailangan ikaw bigyan ng pagkakataon na sagutin yun. Paano mo naman masasagot kung hindi ka man lamang binigyan ng kopya ng mga counter affidavits na ikaw ang sinisisi o ikaw ang binabanatan, to put it really graphically, unfair talaga yan. Ito rin ang laman ng apela ni Attorney Gigi Reyes na dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile. Ipinagkait daw sa kanyang kopya ng mga affidavit ni Ruby Tuason at Dennis Cunanat. Kasinungalingan din daw ang akusasyong tumanggap siya ng kickback mula sa scam. Abogado rin lang ni Ruby Tuason na naghain kanina ng motion for reconsideration. Apela nila, tanggalin siya sa listahan ng pinakakasuhan at sa halip ay paspasan na ang paggawa sa kanya bilang state witness. Mahalaga raw kasi siyang testigo para idiin sina Senador Enrile at Senador Jinggoy Estrada. Nakatakda magbalik bansa si Tuason ngayong linggo at makikipagkita rin daw siya kay Justice Secretary Laila De Lima. There is a necessity for her to be discharged so that the government can successfully prosecute the PDAF cases. Without her testimony, there will become a lacuna of evidence insofar as the elements of the crime of plunder and graft and corruption are concerned. Naghain din ngayong araw ng motion si Senador Jinggoy Estrada. Hindi na dinetalye ng kanyang abogado ang laman ng kanyang MR. Basta't naniniwala silang walang sapat na basehan para kasuhan ng plunder ang senador. Nasa Amerika pa rin si Estrada habang nasa Israel naman si Revilla. Kapwa nagpaalam at nagsabi ang dalawa kung kailan sila babalik. Pero kung hindi na sila tutupad sa napagkasundo ang petsa, ipapakansela raw ng DOJ ang kanilang mga pasaporte. Assuming lang the worst case scenario, the worst case scenario na halimbawa hindi babalik, talagang may reason ngayon ng DFA to cancel their passports. And kapag canceled ang passports mo, mahihirapan kang gumalaw wherever you are. Ngayong may mga nakapaghainan ng kanilang mga motion for reconsideration, may 6 na pong araw ang Office of the Ombudsman para resolbahin ang mga ito at saka lamang mayahain ang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Malayo na nga ang narating ng investigasyon. Simula Agosto ng nakaraang taon nang dumugi ng libo-libong Pilipino ang luneta para ipanawagan ang pagbasura sa pork barrel at papanagutin ng mga di umano'y naglustay sa pondo ng bayan. Ang Scrap Pork Network na siyang nanguna sa Million People March may bagong petisyon ngayon. Pinagbibitiw nila sa pwesto sina Senador Enrile, Revilla at Estrada. Hinahamon din nila ang Senado na patalsikin sa pwesto ang tatlo. Si Estrada hindi raw magre-resign dahil malinis ang kanyang konsensya. Sinabi naman ng abogado ni Revilla na wala ring basehan para magbitiw ang senador. Wala pa namang pahayag tungkol dito si Senador Enrile. Nauna nang sinabi ni Senador Miriam Defensor Santiago na batay sa Anti-Plunder Act, oras na umakyat sa Sandigan Bayan ng kaso, otomatikong masususpinde ang tatlong senador. Salima Refran, GMA News.